Dear Miss Kay, alam kong maraming magagalit sa ibabahagi kong kwento sa inyong programa. Pero heto pa rin ako at sumulat. Ako si Marco, hindi ko ho tunay na pangalan. 47 ang edad. Seaman ako mula pa noong 20s ko. Noong una para sa pamilya ko to, para mabigyan sila ng maayos na buhay. Pero tulad ng madalas mangyari, hindi lahat ng relasyon nakakatagal sa layo at tagal ng pagkakahiwalay. Halos isang dekada na rin mula nung maghiwalay kami ng nanay ni Renz, ang nag-iisa naming anak. Hindi naman kami nag-aaway, pero malinaw ngayon na hiwalay na ang landas namin. Si Renz ay nakatira sa bahay ng nanay niya, pero sa tuwing bakasyon ko, minsan ay sa akin siya tumitira. Magkalapit lang kasi ang bahay namin ng nanay niya. Sanay na ako sa ganitong buhay. Pag-uwi, tatambay, mag-aayos ng mga gamit, at hihintayin ang susunod na kontrata. Tahimik lamang pero minsan, nakakabagot din naman. Aaminin ko, marami na rin akong naging babae mula nung maghiwalay kami ng nanay niya. Hindi naman may iwasan yun. Pero ang mga yun ay hindi naman seryoso at hindi ko inuuwi sa bahay. Hanggang sa may mangyaring hindi ko inaasahan. Hindi ko sukat akalain na sa dami ng babae sa mundo, sa nobya pa ng anak ko ako, magkakaroon ng interes. Birthday ng pamangkin ko noon, kaya may handaan sa covered court sa barangay. Sabi ni Renz, pupunta siya kasama yung girlfriend niya. Hindi ko pa siya nakikita kahit isang beses, kaya medyo na-curious ako. Hindi naman ako mahilig makialam sa love life ng anak ko pero syempre, bilang tatay, gusto ko ring makilala yung babaeng napili niya. Mag-aalas 6 ng gabi noong dumating sila. Nakaupo ako sa mesa malapit sa gilid, kausap yung dalawang bayaw ko. Sa dami ng tao, agad kong napansin yung babae sa tabi ni Renz. Medyo payat, maputi, simple lang ang bihis. Naka-white blouse at maong, pero napakalinis at ayos nitong tignan. May ngiti sa labi niya. Tumayo si Renz at nilapitan ako. Pa, si Carla nga pala, girlfriend ko. Inabot ko ang kamay ko. Hi Carla. Hello po dito. Sagot niya. Sabay abot ng kamay. Mainit at malambot ang palad niya. Sandali lamang ang pagkakalapat nun, pero tumagal sa isip ko. Magaling palang pipili talagang anak ko. Sabi ko na parang automatic nang lumabas sa labi ko. Ngumiti siya pero may hiya. Habang tumatagal ang gabi, napapansin ko na paminsan-minsan napapatingin na ako sa kanya. Ewan ko ba? Pero bakit pakiramdam ko interesado ako sa babae? Siguro dahil matagal na akong walang kasamang babae. O baka dahil may kung anong kakaibang dating siya. Hindi yung tipong maporma, pero natural na may lambing sa kilos. May pagkakataon pa na nagkakasalubong kami sa cooler habang kukuha siya ng tubig. Hindi ka ba iinom? Tanong ko. Hindi ho, tito. Hindi po ako umiinom ng alak. Sagot niya sabay ngiti. Napakasimple lang talaga ng ngiti niya, pero tumatatak sa isip ko. Si Renz ay abala sa kwentuhan sa ibang mesa, habang si Carla naman ay nasa isang tabi lang. Minsan kausap yung mga pinsan ni Renz. Nauhuli ko rin siya paminsan-minsan na parang nakatingin siya sa direksyon ko, pero mabilis siyang iiwas. Pag-uwi nila, sinamahan ko sila hanggang kanto para mag-abang ng tricycle. Tahimik lang kami habang naglalakad. Salamat sa pagpunta Carla ha, sabi ko.
Salamat din po sa pag-welcome, sagot niya. Pagbalik ko sa bahay, umupo ako sa may sofa. Bukas ang TV pero hindi naman ako nanunood. Sa utak ko, paulit-ulit lang yung handshake namin, yung ngiti at yung mga titig na hindi ko maintindihan kung sadya ba o nagkataon lang. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin itong nararamdaman ko, pero malinaw sa akin. Gusto ko pang makilala ang nobya ng anak ko. Simula nung gabing yon sa birthday ng pamangkin ko, ilang araw ko ring naiisip si Carla. Hindi ko naman sinasadya, miski. Pero kapag tahimik lamang, bumabalik sa isip ko yung simpleng ngiti niya at yung mga saglit na nagkakatinginan kami. Ilang linggo matapos yung handaan, habang nakaupo ako sa harap ng bahay at nagkakape, biglang dumaan si Renz. Pa, busy ako mamaya ha, may lakad kami ng tropa, sabi niya. O sige lang, asan si Carla pala? Tanong ko na parang casual lang. Nasa bahay nila may inaasikaso. Sagot niya bago nagmamadaling umalis. Pagbalik ko sa loob, parang wala akong magawa. Kinuha ko yung cellphone ko at tiningnan yung messenger. Nakita ko na may group chat pala kami dati sa pamilya. Nakasama rin si Carla dahil in-add siya ni Renz nung mahuling okasyon. Napaisip ako. Wala namang masama kung makipag-chat lang para kumustahin, hindi ba? Kaya naman, naisipan kong i-chat si Carla. Hi Carla, si Marco to, yung tatay ni Renz. Naalala mo pa ba ako? Sabay tawa ko. Ilang minuto lang may reply na. Hello po tito, oo naman ho. Kumusta po kayo? Napangiti ako. Hindi ko alam kung bakit parang natuwa ko sa mabilis niyang sagot. Okay naman, medyo nababagot lang sa bahay. Sanay kasi sa dagat ikaw kumusta? Ayos lang din po. Pero masarap din yung may pahinga sa bahay, Anya. Doon nagsimula, hindi naman araw-araw, pero halos gabi-gabi kaming nagkaka-chat kapag wala si Renz. Nagkaka-chat kami minsan tungkol lang sa simpleng bagay, sa trabaho niya, sa pagiging seaman ko, at kung kumain na ba siya. May isang gabi pa nga na umuulan noon ng malakas. Karinig ko yung patak ng ulan sa bubong, habang nakaupo ako sa may kama. Naalala ko siya bigla. Malakas ang ulan na. Ayos ka lang ba dyan? Oo, tito. Nasa bahay lang po. Ang sarap nga pong matulog pag ganito Anya. Hindi ko alam kung bakit pero parang ang gaan ng pakiramdam ko kapag sumasagot siya ng ganun. Yung tipong simple pero parang may lambing. May mga pagkakataon na nababanggit niya si Renz. Pero mas madalas, kwento lang tungkol sa araw niya. Isang gabi, nagbiro siya. Tito, baka nagsasawa ka na sa kakamusta sa akin Hindi naman. Mas okay nga na may nakakausap ako. Hindi kasi ako sanay na puro TV lang ang kaharap. May ilang segundo bago siya sumagot. Ako rin po. Minsan gusto ko lang na may kausap na iba. Natigilan ako sa binasa ko. Hindi ko na tinanong kung anong ibig niyang sabihin. Basta nagpatuloy na lang ako sa pagkwento tungkol sa huling biyahe ko sa barko. Habang tumatagal, mas nagiging natural na yung chat namin. Hindi na lang kumustahan. May kwentuhan na, may mga biro, at minsan, may landian na. Kapag hindi kami nagkakausap, para bang hinahanap ko na siya. Yung tipong may kulang sa gabi kapag hindi ko siya nakukumusta. Minsan ako yung mauuna, minsan siya yung magchat-chat. Tito, natutulog ka na? Hindi pa naman bakit? Wala lang, boring lang pong walang kakwentuhan. Napansin ko na mas madalas na rin siyang nagbubukas ng topic tungkol sa akin. Para bang gusto niya pa akong makilala, hindi lang bilang tatay ng boyfriend niya. Nitong mga nakarang araw, napapansin ko na mas mabilis na siyang mag-reply.
Minsan siya pang mauunang mag-message. At kapag ganon, ewan ko ba, parang may kung anong saya sa dibdib ko. Isang hapon habang nakaupo ka sa terrace, nakita ko sa Facebook na nag-post si Carla ng trailer ng isang bagong pelikula. Alam kong mahilig siya sa romantic comedy dahil ilang beses na niya itong naikwento sa chat namin. Kaya naman nag-message ako sa kanya. Gusto mo bang panoorin yan? Sana nga po tito kaso busy naman si Renz, tsaka wala naman akong kasama. Di ako na lang yung kasama mo. Libre pa kita. May emoji na tawa yung reply niya. Naku, baka kung anong isipin ng iba. Sini lang yun, Carla. Walang masama doon. Ilang minuto siyang hindi sumagot. Pagkatapos may pumasok na message. Sige na nga ho, day off ko pa naman nun. Sayang kung walang gagawin. Napangiti ako. Hindi ko na inisip kung tama ba o hindi. Ang nasa isip ko na lang, makasama ko siya at kaming dalawa lang. Dumating yung araw ng Sabado, Miss Kay. Nagkita kami sa mall bandang hapon. Nakasuot siya ng simpleng jeans. Pero sa mata ko, parang mas maganda pa siya kaysa nung una ko siyang makita. Uy, bati niya habang kumakaway. Ang aga mo biro ko. Nainip po kasi ako sa bahay tsaka excited ako. Pumunta na kami sa ticket booth. Pinila niya yung huling full show para raw konti na lang yung tao. Habang naglalakad kami papuntang sinihan, natural lang ang kwentuhan namin na para bang magkaibigan lamang kami. Pagkupo namin sa loob, halos kalahati lang ng seats ang occupied. Medyo madilim na, kaya ramdam ko yung tahimik na paligid. Nag-share kami ng popcorn at paminsan-minsan nagbibiruan sa mga nakakatawang eksena sa pelikula. Mga kalahating oras na ang nakakalipas. Hindi ko alam kung dahil ba sa malamig na aircon o sa eksena sa screen. Pero napansin ko na bahagyang nakasandal na siya sa armrest sa pagitan namin. Dahan-dahan, inabot ko yung kamay niya. Hindi ko alam kung anong dahilan. Baka para lang maramdaman ko na nandyan siya. Baka para magpadama ng init sa malamig na loob ng sinihan. Hinawakan ko yung kamay niya. Maingat at hindi mahigpit. Akala ko nga tatanggalin niya agad pero hindi. Hindi siya kumilos. Nakatingin lang siya sa screen, pero ramdam ko na aware siya na hawak-hawak ko ang kamay niya. Ilang segundo pa, naramdaman ko na bahagya niyang inadjust yung kamay niya para mas maayos na yung pagkakahawak namin. Para kaming magkasintahang dalawa. Walang salita, wala ring tinginan, pero sa simpleng hawak na iyon, parang ang dami naming sinabing hindi pwedeng marinig ng iba. Nung mga oras na yon, hindi ko naisip si Renz. Hindi ko naisip yung mararamdaman ng anak ko. Dalang iniisip ko lamang ang kaligayahan ng sarili ko. Hanggang sa matapos ang pelikula, hindi ko binitawan yung kamay niya. At nung tumayo kami para lumabas, doon lang namin sabay na binitawan na para bang walang nangyari. Pero pareho naming alam, nakakaiba na. Paglabas namin ng sinihan, pasado 9:00 na. Mainit pa rin ang paligid kahit gabi na. Habang naglalakad kami palabas ng mall, tinanong ko siya, gusto mo na bang umuwi? Medyo nag-isip siya bago sumagot. Wala pa naman pong tao sa bahay dito Pwede pa namang gumala kung may pupuntahan. Napangiti ako. Di gala muna tayo. May alam ako lugar na masarap ang kape kahit gabi na. Pumayag siya. Sumakay kami sa kotse at bumiyahe papunta sa isang maliit na cafe. Tahimik lamang doon. Umorder kami ng kape at cake. At habang kumakain, nagpatuloy ang kwentuhan naming dalawa. Habang tumatagal, napansin kong humahaba ang tinginan namin. Hindi na lang basta kwento tungkol sa trabaho o buhay.
May mga sandaling nagkakatagpo ang mata namin at pareho kaming natatahimik. Alam ko, may tensyon sa pagitan naming dalawa. Mga halos 10:30 na nang magpasya kaming umalis. Paglabas namin ng cafe, bumuhos ang malakas na ulan. Wala kaming payong, kaya mabilis kaming tumakbo papunta sa kotse. Basang-basa kaming pareho pagdating doon. Pareho ring humahabol ng hininga. Habang nakaupo siya sa passenger seat, tumingin siya sa akin at tumawa. Grabe tito, para tayong high school at tumakbo sa ulan ha. Hindi ko napigilang mapatingin sa kanya ng matagal. Basang-basa yung buhok niya. May patak ng tubig sa pisngi. At para bang mas lalo siyang gumanda sa simpleng ayos niyang ganito. Carla, sabi ko, medyo mahina ang boses. Ayaw mo munang umuwi? Baka abutin na tayo ng bahas sa daan eh. Nagkibit balikat siya. Saan naman ho tayo pupunta? Sandali akong nag-isip bago sumagot. May alam akong malapit lang para lang makapagpatuyo tayo ng damit. Hindi siya agad sumagot. Nakatingin lang siya sa akin. Parang nagbabasa ng iniisip ko. Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahan siyang tumango. Makalipas ang ilang minuto, nasa harap kami ng isang maliit na hotel. Wala nung masyadong tao sa lobby. Pumasok kami at nagbayad ako ng kwarto at dumiretso kami sa taas. Tahimik lang sa buong lakad namin paakyat. Pero hindi siya nagmukhang tutol sa gusto kong mangyari. Pagpasok namin, naamoy ko agad yung bagong laban na kumot. May maliit na mesa sa gilid, isang kama sa gitna, at ilaw na medyo madilim. Pinatay ko muna yung aircon para hindi kami ginawin. Kunin mo na yung tuwalya, baka sipunin ka. Sabi ko habang binubuksan yung cabinet. Inabot ko yun sa kanya at ngumiti siya. Umupo siya sa may gilid ng kama at sinimulang patuyuin ang buhok gamit ang tuwalya. Ako naman ay nakatayo lang sa harap niya. Tinitingnan siya sa bawat galaw niya. Tito, sabi niya. Salamat po Bakit? Tanong ko. Kasi masaya ako. Hindi ko na masyadong nararamdaman yung ganito ng mga nakaraang buwan dahil sa sobrang busy. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon, Miss Kay, pero naupo ako sa tabi ni Carla. Carla, alam mo naman na hindi ko dapat maramdaman to, di ba? Tumingin siya sa akin. Hindi siya nagsalita, pero sa mga mata niya parang may sagot na. Tandaan kong hinawakan yung kamay niya at hindi siya umiwas. Mas lalo kong naramdaman yung tibok ng puso ko nang maramdaman ko rin ang kamay niyang dahan-dahang humihigpit sa pagkakahawak ko. Walang nagsasalita sa aming dalawa, wala ring nagtatanong. At sa halip, unti-unti kaming naglapit. Hanggang sa maramdaman ko na lang yung init ng hininga niya malapit sa akin. Sa labas, patuloy pa rin ang malakas na ulan. Pero sa loob ng kwarto, parang wala ng ibang mundo, kundi kaming dalawa lang. At sa gabing yun, may nangyaring magbabago sa relasyon namin magpakailanman. Isang lihim na wala dapat ibang makaalam. Alam kong napakasama kong ama para pakialaman ko ang girlfriend ng anak ko. Pero pag nasa ganitong sitwasyon ka na pala, wala ka nang pakialam kahit anak mo pa ang masaktan mo. Hindi ko makakalimutan ang ingay na namutawi sa bibig ni Carla. Hindi ko makakalimutan ang pagtawag niya sa pangalan ko. At lalong-lalo na, hindi ko makakalimutan ang kagandahan niyang unang beses kong nakita. Alam ko na may nangyayari na rin sa kanila ng anak ko. Pero ngayon ang nasa isip ko ay napakaswerte ko dahil ako naangkin ko rin ang kagandahan niya. Simula nung may nangyari, halos gabi-gabi na kaming magka-chat. Minsan simpleng kumustahan lang,
Minsan may halong biro na alam naming dalawa kung saan patutungo. Bawal, oo. Pero habang tumatagal, nagiging normal na para sa akin ang lahat. Lumipas pa ang buwan. Ilang beses nang may nangyari sa amin ni Carla. Tama kayo. Mas madalas pa nga kaming magsalo kesa sa kanila ng anak ko. Nakakaramdam ako ng guilt, pero sa tuwing magkasama kami ni Carla, mas nangingibabaw ang pananabik ko. Isang hapon, nag-message si Carla. Tito, nasa bahay ka ba? Daan lang ho ako sandali dyan, may ibibigay ako. Sakto, wala di ba si Renz? Nagpaalam kasi siya sa akin kanina eh. Anya. Oo, sabi niya may lalakarin sila ng kaibigan niya kaya pumahig na rin ako. Pagdating ni Carla, naka-blouse siya at jeans. Pero para sa akin, napakaganda niya talaga. May dala siyang paper bag. Para sa inyo ho, Tito. Naalala lang kita nung makita ko ito sa mall. Anya. Sabay abot niya ng t-shirt. Napangiti ako. Aba, nag-abala ka pa, nagregalo ka pa, pero salamat ha. Umupo si Carla sa may sofa. Umupo naman ako sa tabi niya. Nagkwentuhan kami tungkol sa trabaho at kung saan-saan. Pero habang tumatagal, nagkakaroon ng tensyon sa tinginan naming dalawa. Umakbay ako sa kanya. Naakala mo ba ako ang tunay niyang kahasintahan? Alam mo, Tito, hindi ko akalain na ganito ka pala ka-sweet. Sabi ni Carla habang nakangiti. At hindi ko rin naman akalain na napakasarap mong kausap. Sagot niya, sabay tingin ng diretso sa mukha ng dalaga. Unti-unti siyang lumapit. Hindi umiwas si Carla. Carla, bulong niya. Po? Sagot nito, pero hindi inaalis ang tingin. Dahan-dahan niyang nilapit ang mukha niya. At sa isang iglap, naglapat ang labi nilang dalawa. Matagal na halikan ang naganap. Malinaw ang init at kaba sa pagitan nilang dalawa. Hindi pumalag si Carla. Nanatili lamang siya roon at mas lalong lumalim pa. Pero ilang minuto pa lang ang lumilipas. Biglang bumukas ang pintuan. Napatigil silang pareho nang makita nila si Renz. Nakatayo sa may pintuan, hawak pa ang susi at kitang-kita ang gulat sa mukha niya. Napasigaw si Renz. Mabilis na umatras si Carla, hawak ang bag niya. Renz, anak, makinig ka muna. Makinig? Saan ako makikinig? Nakita ko na. Singhal ni Renz. Lumapit si Renz. Diretso ang tingin sa kanyang ama. Sa lahat ng babae. Bakit naman siya pa? Tatay kita. Pamilya kita. Walang masabi si Marco. Si Carla naman ay tuluyang tumayo. Renz, I'm sorry. Mahina nitong sabi bago mabilis na lumabas ng bahay at iniwan silang mag-ama. Anak, magpapaliwanag ako. Wala na tayong pag-uusapan, Papa. Simula ngayon, kakalimutan kong naging ama kita. Kakalimutan ko lahat. Sinusumpa ko. Hindi ko makakalimutan yung ginawa mo sa akin. Sabi ni Renz bago siya tuluyang umalis. Naiwan si Marco sa may sala. Nakatitig sa may pintuan. Alam niyang sa gabing yun, hindi lamang si Renz ang nawala sa kanya, pati na rin ang tiwala at ang respeto nito sa kanya. Simula nung araw na nahuli kami, hindi na ako kinausap ng anak ko. Kahit isang pa, kumusta ka na? Wala. Kahit mag-message ako, hindi niya tinitingnan. Kahit tawagan ko siya, hindi na niya sinasagot. Para bang wala na akong karapatan kahit magpaliwanag lang. Ilang araw lang,
may narinig akong balita. Hiwalay na raw si Renz at si Carla. Parang tinutusok yung dibdib ko nun, Miss Kay. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako na wala na sila o lalo akong makukonsensya dahil alam kong ako ang dahilan kung bakit nasira o kung bakit nasira ang relasyon nilang dalawa. Pero ang mas masakit, Miss Kay, hindi ako nadamay sa hiwalay nilang dalawa. Kami-kami lang ang nakakaalam. Imposible kasing hindi ako awayin ng dati kong asawa kung sakaling nalaman niya ang ginawa ko sa anak namin. Kaya kung tama ang hinala ko, sinarili ni Renz ang lahat. Hindi siya nagsabi kung anong naging dahilan ng paghihiwalay nilang dalawa. At yun ang lalong nagpakonsensya sa akin. Ang bigat ng nararamdaman ko ay lalo pang bumigat. Ako ang may kasalanan ng lahat. Nung sumampa ulit ako sa barko, akala ko makakalimot ako. Pero gabi-gabi, habang mag-isa ako sa kabina, bumabalik yung eksena. Yung pagkakatitig sa akin ng anak ko, yung punong-puno ng galit at pagkadismaya. Tinanong ko yung sarili ko, bakit ko hinayaan? Bakit ko pinatulan ang nobya ng anak ko? Alam kong mali at alam kong masasaktan siya, pero bakit pinili ko pa rin? Simula noon, dala-dala ko na yung bigat. Hindi ko alam kung darating yung araw na mapapatawad ako ng anak ko. Pero ang alam ko, kahit ilang taon pa ang lumipas, hindi ko na mababawi o hindi ko na rin maibabalik yung respeto at tiwalang sinira ko. Hanggang dito na lang po yung kwento ko. Nagmamahal at lubos na gumagalang. Marco, alam kong maraming magagalit sa aking kwento, kaya kahit anong komento ang inyong ibigay ay tatanggapin ko. Maraming salamat ho.